Bato buong buhay po ay naglingkod sa bayan ng Pilipinas. Naging sundalo, naging pulis, at ngayon ay ating matapang na senador. Kaaway ng mga komunista, kalaban ng droga at korupsyon. May prinsipyong sintigas ng bato. Tunay na may pusong bato laban sa kriminal, ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Kahit ako po mismo, I am a testament of that dahil meron po sa church namin nangailangan, pinalapit ko po kay Senator Bato at tinulungan agad niya. Maraming salamat, Senator. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa Bato, doble dos sa balota. Tandaan na, ang dali-dali, doble dos sa balota. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat! Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila, hindi kami dinidison, bagkos kayo ay andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung, awang ko, basta bungi. Bahala mga bungi, basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun! Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanteng bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kami iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming kahibigan. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11.
At sa amin ang February 13, grab the moment. Pero bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Saan tayo bigito dyan? Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Ha? Oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness, na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagat ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bulok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Eh, ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggiti. Alam nyo yung mananggiti? Yes! Umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya. Ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwenta ng lulo ko, ang kanya tuba lang. Pagdating ng tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lumnik. Alam niyo yung lumnik? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil, hindi po masarap, ay hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako yung nagtitinda ng suka, pero nakapag-pastoral degree ako. Nakapag-doktor ng philosophy ako. Nag-discipline pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Sa layaw, nung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanya suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang mulat, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin na yung kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Yun! Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. Budol yun! 50 pesos to 58 pesos. Minsan nakabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na
sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Ayaw daw! Ay, oh, nabanggit mo lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Yun o. Isasahin mo yan, isasahin mo yan mamaya. Isasahin mo mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin mo yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mong ibang involved sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo na mga masasamang tao, kung kinakailangan na manumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang Upland Tukhang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang pinipilaban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakapan niya, magtutukhang na lang, tuktukan niyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag-open ng pintuan, nakangisi yung may-ari. O, salamat. Pakiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga pinipilaban at buong team ng Suka. Hanggang pisa na niyo kami. Pero pag-open ng pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po okay lang po, alis kami. So, yun lang po ang discard na gagawin namin. Dahil wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko lang rin yung sinasabi. Sinasabi kayo na ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan namin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Yun o. Kahit na kami lahat ay, ang lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God. Para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.